Buksan natin ang ating Bible. Na-late ba ako, sir? Na-late ako. Okay lang. Same text sa Philippians chapter 4. Kunin natin yung 10, 11 to 12. Pwede ba tayong tumayo? Pwede. May request. Kaya meron naman dyan, lumasahin mo sa Bible ko. Pilipos 4:10. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamahal o malasakit sa akin. Na dito'y katotohanan nagkaroon kayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Verse 11, hindi siya nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan, maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasaratan. Salamat po tayo sa Diyos at tayong dalangin. Amang mabait sa lahat, sa pangalan ni Kristo. Papasalamat kami muli sa pribilehyo ito na aming tinatamasa ngayon. Malapit kami sa inyo, humingi po kami ng inyong mayamang awa. Alalahanin mo po kami, Panginoon, sa aming kawalan. Subalit ang kasapatan ng iyong biyaya ang siya nawang umagos. Tulungan mo kami masalo, maunawaan po namin ang inyong salita. Kasangkapanin mo lamang ako bilang kalulod, daluyan ng iyong salita. Panginoon, please, kayo po ang may tangan, kayo ang may hawak sa buhay ko. Wala po akong magagawa kung hindi kayo ang mamumuna. So itinitiwala po namin sa inyo ang oras na ito sa aking mga kapatid na araw ito. Maraming pong salamat. Mula pa po simula hanggang sa matapos ng mga pag-aaral na ito ay maitaas po kayo. Kayo ho ang isang magatid sa bawat puso kasama ang pagpapalaya nito. Magatid ng kabusugan sa aming mga puso at kaluluwa. Kayo po ang aming Diyos na nakababatid kung ano ang aming mga malalalim na pangangailangan sa buhay. At kami titiwala na hindi pa kami humihingi, ay alam mo na ang aming kailangan. At doon ay pinupuri ka po namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, si Jennifer, wala. Okay. Biglang mga po sa inyo. July po, nagkaroon ng emergency meeting. May bago ka sa atin? Brother, for the second time, with Sister Irene David. Welcome po sa inyo. Hindi po ay natutuwa na kasama na kayo. Ano, press from Canada. Dito lang. Sige po. Ako may nagtatagalog. Kaya ito po yung part 2 ng ating topic class last Sunday. At siguro talagang kailangan natin ito. Ito yung itinutulong sa akin ng Panginoon. Gusto kong i-share sa inyo. Source of secret of contentment. Part 2. Siguro, masasabi ninyo, binahagi ko sa inyo last Sunday, si Pablo yun. Iba naman tayo, di ba?
agree po ako doon, pero alalahanin po natin yung Diyos ni Pablo is yung Diyos natin ngayon. So, ang pwedeng natutuwa ni Pablo, kasi yung pagiging kontento sa buhay, hindi po automatic yan. Talagang lalakad ka sa Diyos, magpapailalim, magpapasakop sa turo ng Panginoon. Alam niyo naman, ang buhay pananampalataya, natututuhan po yan. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, pagpipigil, lahat ng ito ay natututuhan. At ang makapagtuturo lamang sa atin sa buhay is ang Diyos lang. So, ito yung part 2 sa ating pag-aaral. I will remind you, minsan pa, tandaan nyo, yung kalagayan ni Paul nung isulat ito. Talagang yung kanyang kalagayan ay mahirap siyang intindihin. Sabi ko sa inyo, sa pag-aaral ko, nakakulong siya at talagang sa anumang oras ay puputulan siya. In one sudden shift, parang imagine niyo yung berdugo kay Talinyon, yung ulo ni Paul na doon. Sa isang pasya lamang ng emperador, pugutan siya, papatayin siya. Matatapos yung buhay niya. Alam niya yun. Pero kahit gano'n ang kanyang kondisyon at ang kanyang sitwasyon, alam niya na ang destiny niya ay Diyos lang siyang may hawak. Okay? Now, saan galing yung pagiging kontento ni Paul? Importante yun Siyempre, tuturuan mo yung tao na magiging masaya siya sa lahat ng kalagayan ng kanyang buhay na hindi wala kung saan magkagaling yun. Kaya dapat nating maintindihan at malaman kung saan pwedeng maggaling yung pagiging kontento natin sa buhay. Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo, anong ibig sabihin ng kontento? Pag sinabi natin kontento, sabi niya kasi, ano ba yung level? Please, para maulit ko lang sa ating mga kapatid. Yung verse 11, hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan sapagkat aking natutuhan masiyahan niya po sa anumang kalagayan aking kinaroroonan. Okay? Ibig sabihin niya, ano ang kalagayan niya, good or bad, merong sufferings, merong tragedy, merong bereavements, anumang experience niya sa buhay, tandaan po nyo, hindi nakabase sa mga nangyayaring palabas. Hindi yun ang may control ng kanyang buhay. Ang sinasabi niya rito, yung verse 13, dahil yung kasama ko ay magagawa kong maging malakas. Ang issue ni Paul dito, siyempre yung problema yan, naman makalakas yan naman tutoy there. Yung makalakas yung problema, makakabagot. Yung makalakas yung Ginoo. Okay? I will be with him in trouble. Dalawa yung pangako ng Ginoo ito yung mga Kristiyano. Yung Psalm 91. Kahit sa kabalisahan mo, sasamahan ka ng Panginoon. Kapag meron kang personal na relasyon sa Kanya. Gusto mo maintindihan yun. So, bilang Kristiyano, enjoy your relationship sa Panginoon. Tulakad kayo, kilalanin siya, hanapin, magtiwala sa Kanya at pakinggan siya. Enjoy natin, tumakad tayo kasama ng Panginoon at yung pangako ng Panginoon ay talagang mangyayari sa atin yun. Na ang Panginoon, basta kaya punta kayo sa meron mo katindi nakita, kahit sa problema mo, kahit sa pinagdadaanan mo, kasama mo siya. At kung kasama mo siya, I can do all things through Christ which strengthens me. Okay? So makita natin. Kasi aliwa-liwa tamong pagdalaanan kay Ben. At bahagi ng plano na ng Diyos sa mga Kristiyano, yung mga tribulations, yung mga pagsubok sa buhay. Tandaan nyo, hindi tayo pinakuha ng Bible na magiging magaan ang buhay natin dito sa lupa. Never. Hindi tayo napengako ng Bible na maging easy, hindi ng Christian. Kaya nga hindi. Iranin ko lang yung sinabi ni Philip Brooks, maalala ko ang kanyang payo. Maalala ko lang. Do not pray for easy lives, but pray
to be stronger man. Lalim, no? Lalim yun. Kayo, manalangin, mayanagye. Manalangin kayo, maging malakas kayo. Kaya harapan nyo. Kamano na yung milagro. Ikaw mismo maging milagro ko. Actually, magagaling lamang sa relasyon mo sa Diyos. Hindi naman matindi yun. Ba? Ibig sabihin nun, ang mahalaga rito, ikaw. At kung ano man yung nangyayari sa iyong sitwasyon, dahil kasama mo yung Panginoon na nabubuhay magpakailanman, magtatagumpay ka sa iyong buhay. At ililid ka ng Panginoon sa nais niyang gawin. So anumang oras, yung berdugo, ibabagsak niya, ipupukpok niya yung talim. Maaaring mamatay si Apostol Pablo, and yet sa kanya ay nagiging kontento siya. Okay, mamatay man ako. Yan, saan galing yun? Ay, hindi mo rin kong ilinaw yan. Anong oras na ba? Sinsan na kayo, pagpasok ko rito, lagi akong nagmamadali. Madali yan doon sa kaningilihan ko. So, nung medyo mag-overtime, kung 5 minutes, pag-apatawag ko. Kasi nga, peligro de ore, alas 12 eh. Lunch yan eh. So, di ba niya kasi ating emergency meeting eh, iwasan. So, yun. Ilagay mo dyan sa yung familiar ba kayo sa doktrina ng providence? Are you familiar? Anong ibig sabihin ng providence? Well, ito ay doktrina ng Bible from Genesis to Revelation. Kaya paliliwanag ko anong ibig sabihin nun. Kasi dito galing talaga yung hugot ng kakontentuhan ni Pablo sa buhay. Kasi kilala niya talaga yung Diyos eh. Kaya napakahalaga yung talagang pagkakilala sa Panginoon. Matututo tayong magtiwala. Kung magbiyasa-biyasa kayo, siyempre, naman talagang malagay magtiwala. Lalo na po, tayo kaya sitwasyon. Pero ang Diyos ang yun ang gawang kaya katawag ito. Kaya tawag mo ang Diyos. Kaya katawag yan. So, ano yung sabihin ng providence? Well, providence, ang root word nito, to know in advance. Okay. Yung salitang beforehand yun, before. Yung evidence, parang video. Video means to see. Oris. Yung panahon na ni cellphone namin, video, brita akin. So, video, evidence, two Latin words, pagkasama yon, doon hinuhugot, doon kinukuha yung salitang providence. Ang ibig sabihin nun, hindi pa nangyayari, nakita na ng Diyos ang mangyayari at siya ang nakapangyayari. Walang bagay na mangyayari sa'yo. Tingnan mo check ko mamaya yan. Hindi lahat ng tao, kundi yung mga sa kanya lamang. Ibig sabihin, bago pa mangyari, nandun na yung Diyos at may solusyon na siguro. Kung dito ka, di nangyayari sa buhay mo na hindi mo talaga maintindihan, of course. Siyempre, sabi ko nga sa inyo, nabubuhay tayo sa isang difficult world. At pagod tayong mga Kristiyano. Diba? Nakakapagod, diba? Ang mga Kristiyano ay talagang very tired. Lalo na sa panahon natin. Ang kapahingaan lang natin ng Panginoon. Pero ang turo ng Bible sa puntong ito ay ang Diyos na kasama natin ngayon, siyang kahapon, ang siya pa rin bukas, ang siyang lahat, ang nakapangyari sa lahat ng bagay. Now, hiramin ko ito, hindi galing sa akin ito, galing ito sa Westminster Catechism 5.1. Hiramin ko kay sinulat ko para maragdagan yung kaalaman kasi iba yung may tumutulong din sa'yo. Kasi pag sinabi natin ganito, ito yung mga grupo ng mga scholar nag-aaral noong unang panahon at nag-deklara sila ng pagpapahayag. So itong sinasabi nila ay talagang, of course, biblical. Kaya hiramin ko, itong kanilang sinabi, providence, it is the working in advance. You see? Makala niyang Tagalogan in advance. Nauna. Okay? In advance. Okay? It is the working in advance to arrange circumstances
and situations for the fulfilling of His purpose. Inareglo na ng Diyos ang malyari para mangyari ang kanyang layunin. Remember, kaluguran kong kapatid, yung arkitekto ng universe, Diyos. Ating design, ating mind, ating gagalo. So, napakita kayo siyang umareglo in advance lahat ng mangyayari sa mga bagay nito at alam niya ang kanyang gagawin, including kahit ano ang magiging sitwasyon natin sa buhay. Tatapusin ko Okay. God, the great creator of all things, that uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things from the greatest even to the least by His most wise and holy providence, according to His infallible foreknowledge and the free and immutable counsel of His own will. Siya ang nangunguna, namamahala sa lahat ng bagay, sa lahat ng aksyon, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sa kanyang sariling karunungan, kaalaman, gawa ang kanyang sariling pamahalaan. Okay, aga na kagay, makasulat kay Hebrews 1:3. He upholds the universe by the word of His power. Ibig sabihin nun, lahat ng nilikha ay hawak-hawak niya at kontrolado niya. Pagdating ng Colossians 1:17 nakasulat, in Him all things consist. Murira po sa ganita, kaya kapapangan, tay-tay din kaya ganagan ng bagay, abe-abe, kayo. So, ibig sabihin niya, nakaupo kayo dyan, nakatayo ako dito, hawak tayo ni Kristo. Kasama ang buwan, kasama ang araw, kasama ang bituin, lahat ng bansa, lahat ng dagat, lahat ng bundok, lahat nasa kanyang kamay. Colossians 1:7. He is actually not far from any of us. Malawat kay katamang Diyos. Intindihan niyo ko po. Intindihan niyo yun. Now, alam niyo ba nandito ang Diyos? Hindi lang yung kanyang Shekinah presence, but yung kanyang pagiging omnipresent. Alam niyo ba nandito ang Diyos? Hindi niyo nakikita. Hindi mo nakikita, alam mo, kaya mo napipil na malayo ang Diyos. Ika nga yung problema yung puso mo. Sabi ng Acts chapter 17, verse 27, bakit malapit ang Diyos? Alam mo ba bakit ka humihinga ngayon? For in Him we live and move and have our being. Kaya kang humihinga, kaya mo tinataglag yung pagkatao, kaya kakagalaw ka. Ano yan? Dahil ang Diyos. Now, kung hindi mo paniniwalaan yan, hindi mo paniniwalaan sinasabi ng Bible, then who are you? Ikuaya po, nga di ba, ekman wala, nilangan ako niyin, ekman wala, yung Bible can Diyos ko niya. Who do you think you are? Minuwi ka, kayang balagay mo, na yung ekman wala ng authority, yung salita na ng Diyos. Na yung Diyos, personal ng Diyos, exists. So, ang Diyos ba hindi malayo sa tao? Hindi, kailanman, hindi. Kaya nga tayo nagtataglay ng ating pagkatao. Ang tao, ang malayo sa Diyos dahil sa kanyang pride or kasalanan. Sabihin ko kaya ko, bakit may panitunan ng kanya mo? Because of sin. Because of pride. Kaya kung hindi ka kilos ng Panginoon. So, naintindihan nyo ngayon? Sinasabi ng Bible. Now, isang talata sa Bible na nakikita niyo yung kanyang providence, kanyang sovereignty. Please, can Luke chapter 12, 6-7. Yan ba, Geneza? Hindi ba ipinagbibili ang 5 maya sa halagang 2 sentimos? Maya, naroon maya, brother Rick. Ayop. Nanong kwenta dari ang ayop? Punta ka chicken gubat.
Malati lang ba? Okay. At mura lang mo. Siguro na sabihin, pati lang alang kakwenta-kwenta kayong paglalawi at tao, nakakalinga ni Diyos. You stand in awe of His presence. Kala mo, sa'yo walang kwenta. Alam ba, langgam, mga insekto, mga maya, mga ibon. Pag yan lalaglag at namatay, hindi pwedeng mangyari na hindi niya alam. Yan ang issue, yan ang doctrine niya. Then sabi niya, isa man sa kanila ay hindi nalilimutan ng Diyos. Kaya malaguli kasalanan ng tao itong sinabi ng kakaliwa na ako ng Diyos. Naagawa ng Diyos ito. He's loving, He's caring. Naagawa ng Diyos ito. So, ang ibig bang sabihin nito, lahat ng bagay ay alam ng Diyos ang mangyayari. Yes, ayan o. Ngunit maging ang mga muhok ninyo sa inyong ulo ay bilang na lahat. Tama lang. Pero itatapos. Biro. Sakit. Huwag niyang yun kaya katama. Sigurado balong bilang yung bako mo. Balong mo yan? Ikaw makapagkabok. Yang ikam hindi takabok, balong bilang yun. Pero alam ba ng Diyos? Yes. Wow, hallelujah. So huwag kang matakot. Pati ang buhok mo sa ulo ay bilang niyang lahat. Ano yun? My friend, yan ang ibig mo sabihin. Malaga simbak mo, agyang metong, na yan nabalo. Minsan nasa bintana ako, lumilintik. Ngambon. Sinilip ko, ang liliit, payat ng patak. So sabi ko sa sarili ko, Ginoo, yung uran na yun, ang ulang ito, pati bilang alam mo. Hindi uulan, hindi sasayon sa lupa, hindi panggagalingan na hindi niya alam. Lahat ay kontrolado niya. Ngayon, pati kang problema, na kilala na yung Ginoo, yung problema mo. Ano kayong Diyos ito? That's why in Bible, lagi nang tuturuan yung Bible, karayang Christian, kaya ganun daw, karayang Christian dito, Matthew 6:33. Don't you worry about your life. Paulit-ulit dito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Para saan yun? Hindi, para yun sa mga nasa kaharian. Sa mga mananampalataya. Rather you seek ye first His kingdom and His righteousness. But kasalanan ba yung mababalisa? Of course! Gusto sinabi kung kaya kayo tao ka mo, kasalanan yung mababalisa, that you are wrong. Intellectual problem in unbelief, moral problem yan. Puso yan. Lahat tayo, sinasabi ko lang yung isang punto, dahil nga, problema na ni Diyos, yung kabalisan tamo, yung problema tamo. 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He careth for you. I say this with reverence, sasabihan kayo ng ating pamagalang. Problema na ni Diyos, ikanan mo. Problema na ni Diyos, igmalan mo. Problema na ni Diyos, inuman mo. Yung pangangailangan, problema ni Diyos ito. Bastos, bali, sabihan ko mo kayo, anong gawa ko? Seek ye first, irelasyon mo kay Diyos, yung gusto mo. Kaya importante kayong yatungiti is man in his relationship to God. The whole Bible, the purpose of the Bible is to deal to this just one thing. Ano yung one thing na yun? Ay, hindi Bible. Man in his relationship to God. So, pag ang relasyon mo sa Diyos, tama, ako hahanap lang yung pagkain. Hindi tinuturo dito na magtamad tayo, huwag tayong magsika. Sinasabi niya lang dito, ang dominating concentration ng buhay natin, ang dapat ang maging concern sa buhay ng isang tao na nakakilala sa kanya, hindi yung kanyang kakainin, hindi yung kanyang iinumin, hindi yan ang concern mo sa buhay. Hindi ka magpapapogi sa mundong ito. Ang iyong concern sa buhay is the kingdom. Ang relasyon mo kay Diyos. Ang sanlibutan ganyan. Pero tayong mga mananampalataya, iba tayo. Now,
Isang pamosong talata sa Bible na talaga nagtuturo sa atin ng providence ng Diyos. Pwede ba buksan natin sa Romans 8:28? Okay. Ini po, manwala ko kayong puso ko, beto ka rin peka bukal sanhi na ni panibata na ni contentment ng Paul. Ngayon na itong doctrine na buri kayo, i-share kayo at palampasan niyo bilang Christian. Ano ito? Romans 8:28. Nalalaman natin, katapangin rano ita diwane. Ang Kristiyano ba, Lula? We know. Yung Kristiyano ay mangap ka. Hindi siya nangangapa, hindi siya tumatsamba sa buhay. Remember that. Okay? Hindi ko ang kutsero pinag-uusapan natin, ang Diyos na ito ay isang Diyos na talaga nililinaw niya sa atin kung sino siya, ano ang kanyang ginawa sa atin. So we know. Now, asilipin tabing garin. Yung talatang ini, ito ay talatang hindi universal. This is very, very limited. Bakit kaya kayo? Kasi po ito, kaya Bible ay yung problema na rin nakan. Yung pangakunan ng Ginoo, ang pangako ka rin tao. Pata, ang ginan niya eh. Baka naman sabihin yun, di ba, meron kayong natisura, meron kayong nakilala. Hindi naman siya mananampalataya at itinapon mo sa kanya ang 1 Peter 5:7. Ibigay natin sa kanya ang ating pagmamalasakit sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Kaya ito. 1 Peter 5:7, exclusively ka rin ng tao na ng Diyos. Huwag mong ibibigay ang pangako ng Panginoon na hindi sa Kanya. Ang pangako ay sa mga bayan ng Diyos. We know. Kayo basta-basta usay-usay mo ka rin talata. Mangako yung Ginoo ka rin. Lagyan po, alam yung talata. Nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Anong ginagawa ng Diyos? Ayon dito, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti. Lahat ay pinapangyari ng Diyos sa ikabubuti. Di ba, may si John Moore ba? Ano yung ganda niyang popular? God is good. All the time. The truth, yes. God is good. All the time. Yang atso ko pagyedi ka dito, minunong pa. Dalasingin ka dito, the Lord is good, the Lord is good. Blessed is the man who puts his trust in Him. The Lord is good. Balay na. The Lord is good. Siguro, bata pa siguro, no? Taste and see that the Lord is good. Ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. God is good. Totoo yun. The Lord is good. Anong lugar niya yung ginoon yan eh? Diyos, gagawa, mayap. Kaya ka. Aga na in Jeremiah 29:11, Genesis. Ito hindi para sa lahat, hindi sa bayan ng Diyos, Israel, at saka yung mga Christians ngayon. Nasabihan na kayo niyo, laya po. Sapagkat nalalaman ko ang aking panukala para sa inyo. Say, Christians people. Abe ko pa rin. Abe kayo kin. Nung nga lang pala tayo. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa
sama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. A future and a hope. I know the plans I have for you. I know. Mga panukala sa ikabubuti ninyo, hindi sa ikasasama. Ang ating problema, yes. Ngayon, kanino gumagawa ang Diyos ng kabutihan? Sa lahat ba ng tao? Hindi. Sa mga umiibig sa Kanya. Makiramdam ko na ako. Kaya Bible, all throughout the Bible, at yung distinction lagi. Meron dalawang division. Sino yun? Now listen, makiramdam ko na ako. Ano ka rin ko makabilang? Being saved, ang boring unsaved. May ligtas, merong hindi ligtas. May unbelievers, may believers. Children of light, children of darkness. The children of God, children of the devil. Sino ba nakausap dyan? Sino ba yung umiibig sa Diyos? Yung mga nabuhan again. Mga naliwanagan, mga na-renew, mga taong pinatawad sa kanilang kasalanan. See? Dati nga sa libutan, ngayon inagaw ng Diyos. Tayo, and all things work together for good. Yung bayo kong Christian, may sagit ko, ng asawa ni Pastor May, kinyanan ako. All things work together for good. Kung naman na, hindi yan. Ang nakikita ko yung problema ko, kasi bayo ko, pero kaya lang pa nakikita. Tagal na yan, ako may bait din nga di ba? Sabi na rito ang asawa ni Pastor yan ako. All things work together for good. Talagang hindi ko naiintindihan. Pero ngayon, naiintindihan ko lang. Lahat pala. Kasi galing ako sa hospital, ganito yung naranasan ko, ganito. And yet, binigyan ako all things work together for good. So sabi ko, hindi ko siya maintindihan. So, dahil Kristiyano, ang foreign ay Kristiyano. Okay, ini sabihin ko kayo. Kung hindi ka kay Kristo, hindi ka kay Kristo. Alang neutrality kay Bible. Okay, lalaw niya po. Kay 2 Timothy chapter 1 verse 9, Sister Janessa. Sisimulan ko yung verse 8, then verse 9. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Note that, gospel, Ebanghelyo, good news, buting balita. Anong ginawa sa atin ng gospel? Well, 2 Timothy 1:9. Na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin. Note for. Architect ng arkitekto Nakita mo, talagang ating pake. Meron siyang layunin, may purpose. Hindi aksidente. There is no such thing as chance. Balo yun, alang aksidente kanya ito. Lahat ng nangyayari, alam ng Diyos. That's why, gagamitan ka rin, Christian praise, sabi kayo. Christian morning, good luck. Malas, swerte. Hello, story, that is nonsense, my friend. That is unbiblical. In being Christian, Allah you can luck. Malas ko yan, swerte ko yan kasi may promote ko, swerte ko. Oh boy. Kaya niya nga makakilala kayong ginito. Malas ko yan kasi dakal ko pagsubok Itong naranasan mo ito, ganito. No, wag naman sana, wag naman bossing.
So, nanay yung Kristiyano kayo Tinulak niya o tinawag? Ang Kristiyano ay isang taong tinawag sa taas. Alam niyo yun. Ang Kristiyano ay pinili, hindi siya pinilit. Ang Kristiyano ay tumanggap kay Kristo, ay hindi niya tinatanggihan si Kristo. Di pa hindi mo, kaya kayo yung situation, nung nanay yung Christian, kaya Romans 8:28, yung mga umiibig sa Panginoon, tao yun na naliwanagan. Tao yun na na-enlighten ng Ebanghelyo kung sino ang Diyos sa kanyang pagliligtas sa ating lahat. So, yung Kristiyano, kayo pumunta kayo, mga pilitan kayo, no? Huwag naman sa amin gano'n. Huwag gano'n. Nababago ka, hindi ka nababagot. Hindi pinili ka, hindi ka pinipilit. Kasi alam mo, may tumawag sa'yo. Hindi ko sinasabi, sometimes hindi tayo makalaman, minsan hindi tayo tinatawag. Pero ang Kristiyano, we know! Alam namin na sa lahat ng bagay, ano yung lahat? Lahat ng pagsubok, lahat ng tribulation, good or bad, sufferings, bereavements, lahat ng ito na nangyayari ay alam ng Diyos. At minsan kinakasangkapan ng Panginoon ito. Subuhin natin. So, ang Kristiyano ko, may house ko. Ako Kristiyano, ulit ng pamilya ko, Kristiyano daw, ulit invite na ako. Kung palyari, wakad yan in beginning. Pero yung Kristiyano, datang itang punto po, nakakilala yung Ginoo. Kailangan ako ng Panginoon. Pinili ako ng Panginoon. Ayan yung mga salita. Kala ka kasi hindi. Hinga sa balo eh. Hindi katama niya. Ngayon, tingnan mo itong susunod. Hindi ayon sa ating mga gawa. Clear? Clear yan. Yan na kayo naus ng Ginoo, huling matino ka. Na kayo naus ng Ginoo, huling mayat ka. Halika. Hindi ayon sa ating mga gawa. O sabihan mo, kasi alam ng Panginoon, maglilingkod ako. Alam ng Panginoon, tatanggapin ko siya. Alam ng Panginoon, mabait kasi ako. Pakutulungin kayo. No way, my friend. Kilala ng Diyos, sustukan diyan. Na kayo naus ng Diyos, kaya sarili mo. Kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ako ito yung burin sa biyaning grace. Grace means unmerited favor. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil siya mapagbiyaya. Ano ibigin? That is why I stand in awe, amazing grace. How sweet that sound that saved a wretch like me. Dara ang aliwa. Kung dito ang aliwa, ako sa ningin. Halinin ko tango. What house na ako? Kung may aliwa mong naging kapahamakan, pati ka, liga. Balo mo yung dahilan, ulingin kayong purpose. Kayong layunin. I think we have to work in grace. By the grace of God, I am what I am. Kaya kamayabang, makalukluk ken, uli naning lunos na rin Diyos. Kaya magmarahol. There is no such thing as boasting in the Christian life. Lord, magatan, kulukluk ko ka rin. Kung magmaragol, pasalamat ko, at niyaday ko kayong biyaya na ini. Ano man ang talent natin, ano man ating pagkakaloob, sino man tayo, please, kayo maintindihan. Lahat tayo ay karapat-dapat parusahan. Sabi, lahat tayo ay sinners. Ngayon, anong pagkakaiba ko sa labas? Sorry, paraiso yun ba? Narang pamiyaliwa ko yan? Ala, para pakasalanan ko eh. Pakasalanan na. Ating kupang pamiyaliwa, ala. Ating special ka ako, ala. That's okay. Grace. Takay, balang, mga pilitan kayo, maintindihan. Pag kumilos ang Panginoon, yun nga, sa kanyang sariling layunin at biyaya, ang biyayang ito ay binigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mga panahon. Explain kayo yan. Explain.
Dahil nga providence, dahil may plano ng Diyos, noon pa, ay nakita ka niya. Kasi Diyos siya. Ngayon, paano yung mga tao na nakikinig, hindi pa mananampalataya? Isang word ng Bible dyan. Kasi pakikita ko sa inyo, halimbawa, ating kening kasulukuyan. Kaya hindi nyo, matiyak ninyo, bago kayo umalis sa inyong ubuan, matiyak ninyo na talagang pinapasok ninyo, kinilala nyo si Kristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hindi, John 3:18. Okay, so ito yung turo ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ano sabi niya? All things work together for good. I will never leave you nor forsake you, casting all your care upon. Sa mga Kristiyano. Sa mga paano, hindi mga mananampalataya. Hindi mo, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi inahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sabagat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ano ang word, ano ang salita sa mga taong hindi mananampalataya? Ano? Repent and believe the gospel. Bali po yung Bible, may itong mo po sabihan ka rin ng Kristiyano. Repent. Then believe the gospel. bibigay ka relay ng 60 verse na Kingdom of God. Karelay ito. Bibigay ka relay, Romans 20, karelay ito. Bibigay ka relay, in 1 Peter 5:7, ang kabalisahan nyo yung nagmamalasakit sa inyo, karelay ito. Ano sa kanila? Repent and believe the gospel. Believe kanino? Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hintaw ba at inyong bulisyon at inyong kalayaan? Kini may gamitan yung kalayaan mo at inyong binyagiran yung ginawa. Ano yun yung check ang free will. And this is the most important decision anyone will ever make. Anong decision ito? Receive Jesus Christ. Trust Jesus Christ. Come to Jesus Christ. O yung minasay mo yung kinukaray ng Christian, yung minasay mo yung kinukaray Bible, di ng blessing, malito. Ikaray ng Christian, sabihin mo kayo, repent, otherwise you will perish. Then believe the gospel. God so loved the world that He gave the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ikaw po. So, akin siya, ipolanti tayo. Ang Diyos na kanyang pinagtitiwalaan, ang siyang Diyos noon pa, nagplano ang lahat, nagkaloob ng kanyang bugtong na anak. At siyang may hawak sa lahat ng bagay. Kaya ni aga na kay Jose. Balo Jose. Old Testament. Title the Dreamer. Okay. Balo yung kasaysayan kanita na. Balo kasaysayan na. Ano? Minalahura siya ng kanyang mga kapatid. Minaltrato siya, di ba? Di ba? Okay. Itinapon po siya sa balong, di ba? At ibinenda sa mga dayuhan. Hindi ba napunta siya ng kay Potifar, yung asahan ni Potifar? Nakulong siya. Matuwid yung tao niya, lumalakad sa Panginoon yun. Ngayon, tingnan ninyo lahat ng ito ay plano ng Diyos. Pati yung kasamaan ng kanyang mga kapatid ay kasama sa sovereignty, sa providence ng Diyos dahil merong layunin ang Diyos. Hindi ito maintindihan ni Joseph. Pero ala na ka mang kaso, ala kang problema, ala kang asilip kayo. Diyan nasa mo yung dakala problema ngayon. Nasaan ang Diyos doon? Well, karing ka magtiwala kay Diyos, po ngayon mo maintindihan. Learn me in Genesis 45:5. Learn niya po i-Jose niyang maintindihan ng nini Diyos. Learn niya po. Learn niya po yung kayo salita. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili. Anak ka rin kapatid na
sapagkat ako'y ipinagbili ninyo rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. In advance. Alam ng Diyos ang mangyayari? Yes. Una. Hindi pa nangyari, nandun na ang Diyos. Ang magiging problema ni Jose, ang Diyos ang may design. Para saan? Isa'y kasasama, hindi sa'y kabubuti at sa'y kaliligtas ng maraming buhay. Kung hindi mo kilala ang Panginoon, isusumpa mo ang Diyos. Panginoon, ba't nangyari sa akin ito? You see, nakikita niyo yung kanyang providence. Kinasangkapan si Jose. Hindi niya naintindihan. Ano sabi niya? Alin na kayo? Na kayo mga. Kumbray niyo. Yung milyari ngayon niya na, yung karokan niyo, ginamit na ni Diyos sa ikabubuti ng marami at sa ikaliligtas. Yung matindi kayo ninyo, mag-meditate yan. Sinugo ako ng Diyos dito, hindi kayo. Baka na-explain to. I cannot. Sabi rapining kasebat misa, ating pera kayong basuro. Di puro basura yung nangyari sa kanya. Kung titignan mo talaga, puro mababaho. Nalulupit. And yet, doon nagpasimulang gumawa ang Panginoon. Iniisip yung Marok, pero yung bagay, kung sasabihin yung Marok, kung sabihin doon. Ang sinasabi ko lang, kahit sa kasamaan, dahil ang Diyos ang gumagawa, kaya niyang ilabas ang kabutihan. Hindi ba dakal ka problema? Na anong mali mo, kaya nakadevelop ng Ginoo, yung patience mo, yung lugod mo, yung karakter mo, yung spiritual life mo. Ang balita, sabi ko pinanding kayo, hanapin Philip Rocks, pray not for easy lives, but pray to be stronger men and women. Kaya kamanila yung milagro, ikang mismo maging milagro. Yung gagawa ka nito, of course, in Diyos. Ngayon, dala-dala kang Jesus Christ. Ken Cruz, nanini aksidente. Totoo, ang mga makasalanan, tinako siya, mga Romano. Ano ba yan? Aksidente ba yan? Chance ba yan yung nangyari sa cross? Ating bagigdas? Tingnan mo nga sa Acts chapter 2. 23, yata, 24, 22, 2:22. Ganyan po, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan na nasa gitna ninyo, gaya ng nalalaman niya. 23. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga magsasaka. Plano ba ng Diyos ang cross? Yes. May takdang panahon ba yan? Definite ba yan? Clear ba yan? Yes. Aksidente ba ang cross? No, my friend. Aksidente yung salvation mo. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Ngayon, yung kasamaan ng tao, totoo yun. Yung kasalanan ng tao. Pero pinahintulot ng Diyos yun. Ano lumabas? Tagapagligtas. At siya muling binuhay. Gusto ko makita at gusto ko maintindihan yun. Now, ano ang pakay ng Bible? Bakit pinahihintulot ng Panginoon ang lahat ng ito sa buhay natin? That's siguro last verse pa mo. Ganyan in verse 29 na ng Romans 8:28. Pwede kong maintindihan nyo at bakit anong mabuti ang pwedeng lumabas sa mga problema? Anong mabuti? Well, tingnan natin ang Bible. Bakit ang Panginoon, kahit minsan sa isang mga umiibig, sumusunod sa Diyos, ay pinahihintulot niya, at bakit yung iba nagiging kontento? Ito yung pakay ng Panginoon. Yan, sapagkat ang mga nakilala niya, ng una pa, ay itinalaga naman niya
na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya maging panganay sa maraming magkakapatid. Okay. Nalong layunin na ninyo ka na ako kaya kayo bilang Christian. Kaya ba't nakalinigtas na Christ likeness. Balo mo yung buri ng akit ng Diyos kaya katamo. Aliwa naman yung sarili tamo. Nino? Christ. Anong ibig sabihin nun? Itang karakter ng Christ. The fruit of the Spirit is love. What? Love, joy, peace. Ano ba? Ating pagpipigil, ating kahinahunan, ating kaamuan, then murimi, ilang buri ng iluwal ng Diyos. Kaya, di ba, masakit ka. Sometimes po ating nasakit, maging pasensyoso ka. Kalooban ba ng Panginoon yan? Pag nakikita yung karakter. Halimbawa, kaluluka mo. Nagsikap na ka, pero kontento ka. Nandun ba yung karakter ni Jesus Christ? Yes. Anong bagay na nangyari sa'yo ay nakikita upang ilabas lamang si Jesus Christ sa buhay natin. Yan ang pakay. Halimbawa, dahil na pagsumpo, dahil na ni Metong, pero may biyasin niya na langit. May biyasin ng tiwala. So, ano ang last word ko sa inyo? Ito yung mensahe ng Panginoon sa atin. Ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. All things work together for good. Ano man ang pinahihintulot ng Diyos sa atin, okay, minsan din natin maintindihan. Anong gagawin natin? Trust Him. Trust Him. Ulit ang sinabi ko nun din, hindi tayo pinangakuha ng Diyos na easy-easy buhay dito sa mundo ito. But in the world, you shall have tribulation. Sometimes yung problema makakasahop ka tao. Kaya maten ka, kaya walan ka, bala mo, matsura. Yung mighty dyan. But trust the Lord. Para maganap ang kanyang layunin sa buhay natin. Yung karakter na ng tao yan, importante. Hindi ko. Yung karakter. Yung karakter. Ninong karakter? Yung karakter ng Panginoon lalabas sa buhay mo. Makikita si Kristo. Ang pakay ng Panginoon kung bakit ikaw ay tinawag upang makayag si Kristo sa iyong buhay. And that is enough. Ano man sitwasyon natin sa buhay kung lumalabas si Kristo? Parang naluluwalhati ang Panginoon. Ayan o. Bari mo sabihin, bigtas na nga mo, kaya makanyat. Kaya, bago po rin kulto, yung kulto mo rin mo, blessing. Sabi, yan, titing Christian. Yung Kristiyano, gusto niya makilala ang Diyos. Dahil makakasama mo ang Diyos sa buhay na walang hanggan eh. Secondary blessing sa material. Kaya kamo kulto, dahil kulto, so you know, be less than you know, magtampo lang, ako, ali, Kristiyano, I want to know God. I want to love Him. I want to know Him more. Lumakan ko yung magtiwala akong ng Diyos, wala ating ginubo. Hindi tayong Christian. Yan o. Okay, ano ba? Dakal ko po problema. So what nung dakal ka problema? Nung i-Christian naman, doon wala kaya mo. So what? Kasi naman kitang tao, wala yung problema, wala na yung spiritual. Ba niya, brother? Ito? Wala yung problema. Sa gana, at inyong mansion. Dahil sa akin, labilang pito. Wala na yung relasyon din Diyos. Saan? Ano yun? Ano yun? Hindi para ka na unggoy. Kaya yung tawag yung nanong material at kayo nung yan ay kilala yung gino, aso ya ito, unggoy ya ito. Bakit? Kailangan yung taong spiritual at inyong kaladwa. So, kapag meron tayong sitwasyon na hindi natin maintindihan, let us trust Him. At yung kantang dito, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust you. I will trust. O ito yung burinig gino kaya kata mo, mabiyasa tang magtiwala, nagyangeta mo, maintindihan, magiging providence. In Diyos, pwedeng magpabaya. He cannot lie, He cannot fail, He cannot err. All things work together for good. God is so faithful. He is so faithful. He is able. Katinta mo kanta yan? Ano ba yun? Sige, awitin natin. Yan, mag-pray tayo. Himnalya po yun, pero saan niya po ulit? Okay. Hindi na si Justin, wala siya.
Hindi siya pwedeng gambalain. Alam niyo ba ito? Alam mo ba ito, Chloe?